Alright, mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Narito na ulit tayo sa panibagong pag-uusapan. Maraming salamat sa mga nag-views at saka mga nag-like po. Thank you po. Sobra ko pong na-appreciate po yun. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang, okay na po ako doon. Thank you na po ako doon. Sobrang thank you na po. Nawa, ingat po tayong lahat sa lilipas na taon. Naway maging mapayapa po ang ating bayan at ang ating sambayanan. Ang ating sambahayan, di ba? Lagi mapayapa at maunlad nawa yung pagdating ng panibagong taon. Okay po? Ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa PhilHealth na napanood naman natin sa Senate hearing na yan. Tapos pangalawa yung pahayag ng BBM tungkol sa mga insert doon sa mga isiningit na mga doon sa 2025 budget na ipinasa sa BICAM ng combine ng Senate at saka Congress. Yun, pag-usapan natin. Meron siyang sinabi doon eh. Yun, bibigyan lang natin ng reaction at opinion. Okay po? Tayo nag-opinion lang po ha. At ito na po yung napanood naman natin sa TV at sa mga malalaking stream media na gano'n. Talaga hindi tayo nagagawa ng kwento. Okay? Unahin natin po yung sa PhilHealth. Nakakalungkot mga kapatid. Unang-una, di ba? Natuklasan. Unang-una, di ba? Ginawa nila zero budget sa subsidy, di ba? Yung subsidy daw, nakakatuwa to sa Jambag, no, di ba? Meron siyang magkaiba yung kaya natatawa ako doon yung itong talaga, di ba? Tapos nakatingog pa. Tapos nagsasalita tungkol sa PhilHealth, di ba? Napaka-bias talaga. Bias talaga eh. Kumbaga, dumidepensa tungkol doon sa mga negatibong nangyari doon sa kanilang mga ginagawang mga kapalpakan, di ba? Yung pagpipirma ng MOA sa DBP at saka sa PhilHealth na di ba? Nakakatawa, di ba? At tapos nakatingog. Tapos may MR. Ibang klase, no? Ibang klase talaga. Bias doon sa mga bagay na sinasabi. Okay? Yung sa PhilHealth mga kapatid, nakakalungkot, di ba? Na-raise doon sa Senate hearing, doon sa mga tanong kung talagang magkano ba talaga yung budget ng PhilHealth, ay yung kanyang tinatawag na reserve fund, di ba? Kung 600 ba o 489 billion, di ba? Yun ang tinatanong ni Senator Laurel Legarda. Tapos meron pang kanya, yung tinatawag na surplus na 150 billion. Ang tinatanong nyo kung yung ba'y kabuuan na 600 billion na reserve fund. Yung pala magkakaiba po pala talaga yan. Okay? Nagkaroon tayo ng interest doon o pagkukuha ng kuha na yun. So, sa talakayan na yun, sa dahil po yung proposed budget ng kanilang anniversary ng PhilHealth. Imagine mo mga kapatid 138 million ang ilalaan base doon sa napagkasunduan nila o napag-usapan sa board. Pero kaya hindi naman natuloy po yan kasi unang-una may isang board member ata ang tumayo at ayaw doon sa ganung sitwasyon. Pero hindi natin alam kung sino yon. Pero ang nakaka-windang dito mga kapatid, mo talagang dito eh. Kumbaga may mga bali-balita lang po hindi kumpirmado. Na yung CEO daw ng PhilHealth ay kamag-anak nung nasa Malacanang nung nagpapatakbo sa si First Lady kamag-anak na. Bali-balita lang po, hindi tayo kumpirmado. Nagtatanong lang po tayo. Kamag-anak daw. Tapos ito matindi, di ba? Yung mga ganong yung mga party, talagang nila yan eh. Kumbaga, nasa dugo talaga nila yung party. Di ba? Imagine mo, naglaan ng budget para doon sa kanilang anniversary. 138 million. Sabi nga ni Senator Christopher Bongo, ilang pasyente na o ilang Pilipino na makikinabang doon tungkol sa kalusugan. Diba? Napakalinaw. Yan yung mga makabayan, di ba? Tayo iniisip pero sila hindi nila iniisip yun. Sa tindi. Ito mga kapatid, di ba? Yung kanilang lalaanan ng budget tungkol sa anniversary, yung sa payong, 7 million, ibang klase, di ba? Payong, gala, tapos yung commemorative, tapos may coins pa sila, di ba? Yan, nilaanan nila yan. Anong kaugnayan doon sa kalusugan, di ba?
Doon sa mga ito bang commemorative, ilalapat mo doon sa may sakit. Itong commemorative, bigay ko sa'yo, may sakit ka, cancer, ilapat mo lang yan, gagaling ka na. Tapos, di kaya, yung payong, ito, magpayong ka lang, wala ka ng lagnat. Hindi ko, walang kaugnayan doon. Ang akala nung Senador Loren Ligarda, yung inilalaan ng 138 million na pondo para doon sa anniversary, yung mga sa premium. Yun ang akala nila. Ang akala niya, yung sa mga premium, may mga tinatawag na magdadagdag ng mga benepisyo o kaya paula, ganun. Akala nila, yung anniversary na yun, para din sa mga PhilHealth member na mapagaan yung kanilang hospitalization, may mga programa doon na tinatawag, may babayaran sila. Yun ang maganda sana, di ba? Pero hindi. Payong, gala, di ba? Commemorative, may coins pa, kung ano-ano pa. O di ba? Kaya natatawa nga tayo. Anong kaugnayan sa may sakit na tao na maggaganon pa kayo? Kunyari, yun nga, commemorative yan, ibibigay mo. O ito, dahil anniversary namin, ito yung commemorative namin. Ilapat mo sa sakit mo, gagaling ka na. Hindi, nakakatawa na, natatawa tayo na nakakainis. Di ba? Pero, hindi yun parang nakuha niyan eh. Nabudyak ata sila dyan. Parang, propose daw nga, pero pinag-usapan nila sa board. Di ba? Ibig sabihin may plano sila. Dangan nga lang na laman at na agapan yan kaya hindi natuloy yan. Imagine mo 138 million, di ba? Ang lupit ito, ang daming may sakit. Ito yung CEO at saka yung presidente, si Kuan, chairman ng PhilHealth, si Kuan, Emmanuel Ledesma. Sir, ganito ang gawin mo. Punta ka sa PGH o kaya sa Jose Reyes Hospital. Sa mga public hospital, minsan dumalaw po kayo doon. Parang mall na po yung hospital ng mga pribado, ay mga public hospital. Parang mall sa dami ng tao. Pila-pila. Akala mo nga mall na eh. Dito nga lang sa amin sa Marikina eh. Dito sa may Amang Rodriguez Hospital, sobrang daming pasyente. Doon dapat nyo nilalaan yan. Yung mga ganyang pinag-iisip nyo, hindi yung mga karangyaan nyo, yung mga pagwawaldas nyo. Ang hilig nyo sa mga party-party, mga kasiyahan na wala namang maidudulot sa mga membro ng PhilHealth. Imagine mo yan, kung hindi natuklasan yan at walang tumayong isang board yan. Di ba? Nagwaldas na naman kayo ng 138 million. Doon lang sa mga party na yun. Talagang nananalay tayo sa dugo nyo yung party-party, no? Sa Malacanang, ganyan eh. Buwan-buwan, no? Parang ganyan, nagpa-party-party, pailaw, di ba? May mga fireworks. Talagang nananalay sa dugo nyo Pero di ko alam kung totoo nga na kamag-anak nga ni Lisa, yung CEO ng PhilHealth. Kami nagtatanong lang po. Pero dangan nga lang doon sa mga ganong pangyayari. Parang nakikita natin na kung anong dugo nyo at kung anong nananalay sa dugo nyo, yun din. Ang hilig nyo mag-create ng mga bagay na wala namang saysay, na hindi naman pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, kundi yung kasiyahan nyo lang. Sa sarili nyong kasiyahan lang. Hindi nyo naisip na daming mga pasyenteng namamatay na kulang sa pambayad sa ospital. Mga tinatawag na mga lab test na yan. MRI, CT scan, di ba? Yung mga x-ray na yan. Kailangan nila yan. Kung ano nang pinag-iisip nyo. Anniversary, 138 million. Ang kakapal ng mukha nyo. Dapat nilalaan nyo yun sa membro ng PhilHealth. Doon sa mga nangangailangan. Yun nga, naiprograma ni Sir Ted Filon, di ba? Na bypass operation ata, yung kung nyo, magkano ang bill nila sa Philippine Heart Center? 700,000. Ang naibigay lang, 40 ata, 30,000 lang. Imagine mo yan. Tapos yung naging contribution nila, hindi pala, contribution pala nila, 40 ata sa PhilHealth. Mag-asawa, nanganak ko yan yung mag-asawa. Yun. Ang laki nung, kumbaga, lugi pa sila. Di ba? Doon sa party na yun. Dahil magkano lang natanggap? 27 lang ata. O ganun. Sorry po doon sa datos Parang 27 lang ata natanggap ng mag-asawa. Di ba? Ang kanilang na-contribute more than 40,000, di ba? Parang lugi pa dun sa kuhan. Pero kayo, nag-iisip kayo sa isang party na para sa ikasisiyan nyo lang, hindi sa kaisisiyan ng mga sambay ng Pilipino. Tantanan nyo yung mga ganyang utak nyo. Isipin nyo, hindi po kayo nagdinegosyo.
pinasok nila sa negosyo. Bagaman tama naman para lumago yung... Pero tandaan nyo, yung PhilHealth po, ang buod niyan, yung puso niyan, yung nasa service o insurance. Yan yung pinakapuso niya, hindi sa negosyo. Diba? Kaya ingat-ingat mga kapatid, diba? Sa mga ganyang parte. Huwag masayang yung pera ng sambayanan o pera namin na hinulog namin dyan. Diba? Nakakalungkot dahil una-una. Imagine mo, nag-iisip. At hindi nila masagot yung ibang sagot, yung mga tanong ni Senador Bongo, hindi nila masagot. Yung ibang mga ganun, puro ganun-ganun lang, parang ganun. Yan, yan. Pero ang nakakakon nga doon, yung kanilang anniversary. Doon ako napukaw eh. 138 million nakakalula mga kapatid. Tapos anniversary lang, di ba? Waldas. Ang sabi ng Pangulo, bawal ang waldas ngayon. Yung ilalaan nyo sa paggastos, ilaan nyo na lang sa mga naapektuhan ng mga bagyo. Doon nyo na lang ibigay yan. Pero kami pwede. Di ba? Yung nakaraan. Di ba? Yung tinaparangalan na yung mga artista, mga legend. O magkano kung anong ginastos doon. Estimated ha. Ako ni-estimate ko lang. Hindi bababa sa 100 million yun. O, bawal daw ang waldas. Yan matindi yun. Okay? Sana nabigyan natin ng opinion po yung tungkol sa PhilHealth. Talaga nakakalungkot. Zero budget na sa subsidy, di ba? Sinero nila yan. Pero ang pahayag ng interview ng ating Pangulo ay sandali po. Ay hindi raw maapektuhan. Wag po ko na yung mag-alala. Hindi po maapektuhan yung tungkol sa kalusugan. Di ba? Napanood nyo naman po yan. Huwag po kayo lalo pa namin paigtingin, pagagandahin. Paano nyo po paigtingin o pagagandahin ng service ng PhilHealth kung zero subsidy? Tapos bukod doon, paano nyo pagagandahin yung service ng PhilHealth kung binawasan nyo ng pondo? Di ba? Inilaan nyo sa AKA. Paano nyo pagagandahin? Para tayo ano to? Ganyan na ba kaliit yung ganyan na lang ba talaga kababa yung paningin nyo sa mga sambayan ng Pilipino na hindi nila alam yung ganong sistema? Napakawalang galang nyo naman, di ba? Ganun lang mga kapatid, di ba? Yung pagagandahin. Paano pagagandahin? Binawasan nga eh. Sinero budget nga. O paano pagagandahin? 115 million na Pilipino. Pag kinuwenta mo, di ba? Wala pang 2,000 ata ang nakalaan yan. Kung 600 billion yan, yung reserve, bukod doon, ang reserve daw dapat talaga, base doon sa guidelines ng kuhan, 2 years reserve. Pinag-iinitan nila, di ba? Kinukuha nila yung pondo, yun nga po, yung kuhan, nilabas nila sa 89 billion, di ba? Na almost 60 na ata million ang nailabas nila, di ba? May natitira pa mga 29 ata yan na tine-on ng Supreme Court, di ba? Paano nyo mapapaganda? Doon yung nilalaan sa kung saan parte. Samantalang hulog ng mga sambayan ng Pilipino yan. Mga contribution ng mga manggagawang Pilipino na nagpawis, pero kayo, hindi naman kayo nagpawis, pero kayo ang lumalantak. Yan ang matindi sa inyo. Kaya sana naman wag ganun. Ito lang masasabi ko sa inyo. Tuloy nyo yan, yung mga ganyang ginagawa nyo, di ba? Tuloy nyo yan. Tuloy nyo yan. At gigising kayo sa ibang higaan na kayo. Magigising. Kapag ang sambayan ng Pilipino ay nagalit na ng tuluyan siya, nagalit na sa pag-zero budget nyo, sa subsidy. Samantalang yung beverage daw, yung mga sins taxes niya, dapat dumidiretso sa, di ba? Universal na kuhan, PhilHealth na kuhan, dapat healthcare, di ba? Doon dapat dumidiretso yung mga syntaxes, mga sa sugar, sa mga alak, sa mga tobacco, doon punta nun. O saan mapupunta na yon? Kung sinero subsidy nyo. Doon naman, kung saan nyo naman dadalhin, di ba? Ganun lang mga kapatid. Sana naman nabigyan natin ng kaunting opinion, abot lang po ng ating makakaya at reaksyon. At talaga nakakalungkot. Tuwan-tuwa sila. Samantalang tayo naman nagdarahok o naghihirap kung paano natin iraraos sa ating pamilya. Lalo higit pag may sakit na hindi natin masasabi kung kailan, di ba? Kasi ang taas lang nakakaalam. Pero pagdating na magkaroon na tayo sakit, ano pa ang gagawin natin kung wala talaga budget ang PhilHealth, di ba? Kaya dapat, kung napagtanto nyo, balik nyo yung subsidy ng PhilHealth para naman doon sa mga katulad namin mga mamamayan na naghihit, umaasa lang po dyan sa PhilHealth. Talaga malaking bagay sa amin yan.
Kaso nga, ang dami yung palusot, di ba? Kaya, ganyan. Matauhan sana kayo, matauhan. Okay, sunod natin yung pahayag ng ating Pangulo tungkol dun sa kwan, sa insert o yung mga singit-singit dun sa kwan, sa budget na inapprove ng BICAM, combine ng Congress at saka ng Senate, di ba? May naisingit daw doon at kanilang bubusisiin upang kung ano alin doon yung maibibeto ni kwan ng ating Pangulo. Ibibeto niya o ano pa man yun. Pero pag bubusisiin daw nila kung alin-alin yung mga siningit. Ito, nagpapakwento naglilinis-linisan na naman si diba? Naglilinis-linisan sa kanyang mga sinasabi. Kunwari, hindi alam yung mga bagay na nangyari. Pinsan mo yon. Bago dumating yan, ako, opinion ko lang po sariling opinion ko lang po to, karapatan ko mag-opinion. Bago dumating yan, nag-uusap na kayo niyan tungkol dyan. Tapos ngayon, magaganyan ka, kumo, naging negatibo ang pagtanggap ng sambayan ng Pilipino, yung mga bagay na yan sa national budget ng 2025. Maraming mga isiningit dyan na inilaan sa akap, kumo nga negatibo yung pagtanggap ng sambayan ng Pilipino. Ayan, naguhugas kamay-kamay naman para palabasin na naglilinis-linisan. Yan, di ba? Kasi nga, nakita yung sentimento na sambayan ng Pilipino na nagalit sa party na yon. Pinaglaanan, ang daming binawasan nila sa Armed Forces of Modernization, binawasan nila yan. Saan yan? Kasi nga, nilaanan nila yung akap ng 39 billion para sa kanilang pansariling pangangampanya. Dahil hindi na bawal. Naglabas na ng COMELEC na hindi na bawal bigyan ng ayuda. Sa panahon ng kanilang pangangampanya, imagine mo, namimigay, harapan, ibibigay, ito, 5,000, 5 kilong bugas, hindi na daw bawal. Nasaan na? Diba? Nasaan na yung tinatawag na paggalang sa batas? Kung totoo sila, titingnan mo, hayagang pagbubot buying yan. Idinaan lang o itinago lang sa tupad, sa AIC, sa AKAP. Dinaan lang dyan. Nakakubli lang siya sa mga yan. Pero ang totoo, bot buying yan. Pero bakit pinayagan ng COMELEC? Alam na this. Sorry kami ang nag-opinion lang po nag-opinion lang po. Ang linaw nito di ba? Harap-harapan. Okay kung DSWD ka. Membro o ikaw yung DSWD, ikaw mamahagi. Hindi. Sila yung naka-front, di ba? Sasabihin, DSWD na nagkuhan. Pero lagi nyo tandaan, yung AKAP, ito ito ginagawa kasi ng mga ginagawa ni Tambaluslos yung mga Pilipino tanga, di ba? Akala niya ganun. Hindi niya alam siya ang di ba? Yung AKAP po yan, naka-under po sa speaker yan. Yung guidelines niyan kung paano ginawa yan, ang lumikha niyan, alam mo kung sino? Si Erwin Tulfo, kasama yan si Tamba. Yan. Sino lumikha niyan? Sila. Saan naka-under yan? Hindi naman sa DSWD. Naka-under niya sa Speaker of the House. Anong ibig sabihin nun? Malinaw pa sa sikat ng araw na gagamitin nila yan sa eleksyon. Diba? Kung talagang malinis yung layo ninyo, ba't hindi nyo ibinigay yan sa DSWD? Nagulat nga po daw yun diba? Sa nakarang hearing ng, diba? Sa Senado ni Amy Marcos. Nagulat nga daw yung DSWD kung bakit meron silang nilaang pondo. Nung nakaraan 27 billion, 29 ba? 27 billion nakalaan na hindi naman doon sila nag-propose regarding doon. Ba't nagulat sila? Naisingit nga po. Ganyan sa BICAM Hindi na pag-uusapan sa plenaryo, pero pagdating sa BICAM, nailulusot. Di ba? Ganyan yung mga mikos-mikos, di ba? Ito, ngayon naman 2025, nilaanan nila yung akap ng 39 million. Di ba? 39 million. Ilan sa Senado? 5 billion. Di ba? Tumahimik na. Against yung Senate dyan, yung sa Lacuan, sa Lagres po, sa Amy Marcos. Ayun nilang akap yan. Nung mabigyan ng 5 billion na nilaanan ng sila rin magkakaroon din ng akap na nakalaan na pondo, ayun, tumahimik na. Sumaludo na, yumuko na sa kagustuhan ng House, lalong higit sa pangunguna ni Tamba. Di ba? 5 billion para sa mga senador. Tingnan mo kung gaano kagarapal tong mga to. Sobrang garapal ng mga tao to, sobra talaga. Ang akala nila, hindi alam ng mga Pilipino yung mga galawan nila. Hoy, mga congressman, alam namin yan, mga galawan nyo.
Diba? Hindi na ngayon maitatago yan. Kung noon, 1986, 1980, maitatago mo yan. Ngayon hindi na po. Lantad na yan sa social media. Masisearch na yan. Isang pindot na alam na kaagad kung ano mga pinagagawa nyo. Kaya hindi nyo maitatago na yan. Oh, imagine mo, pinagbabawasan kung anong pinagbabawasan. Inilaan dun sa akap. Tindi talaga, no? At may pahayag yan, si Tamba, di ba? Last pahayag niya, hindi raw siya papayag na mawala yung akap dyan sa budget. Pipilitin na talaga. Yan, maliwanag yan. O, kita mo? O, anong ibig sabihin yan? Sa Lagres po, yumuko. Kitamba. Yumuko at sumunod doon sa kagustuhan ni Tamba. Ayun, nailusot, di ba? Pero yun nga, base doon sa statement ng ating BBM, bubusisiin daw. Kung alin doon yung maibibito, wag kami. Wag kami. Diba? Kayo, planado nyo yan. Ako, opinion ko lang po ha. Planado niya yan. Na ganyan ang gagawin nyo. Ayan, si Pinsano, gagawin nyo, ganyan. Planado nyo na yan. Pero dahil negatibo sa pagtanggap ng sambayan ng Pilipino, ayan, naguhugas kamay. Hugas-hugas kamay. Para palabasin na hindi niya kagustuhan, hindi nila plano yan. Ako, Diyos ko po mga kapatid, sana makita nyo na. Pinapaikot lang tayo nitong mga to. Kung kayo napapaikot, sorry po. Sorry po. Kung kayo napapaikot dito mga to, sorry po. Hindi nyo, kaming may counting. Nako, hindi nyo kayang paikutin. Alam namin yan. Di ba? Alam namin yan. Na kayo'y pinag-usapan nyo na yan. Tapos ngayon, lalabas sa interview. Nagpakukuhan eh. Nagpapa-interview na ganito. Aalamin daw, bubusisiin, ganyan. Para nga yung mga dapat daw, yung mga naisingit doon, yung mga insert doon sa budget ng 2025, maayos, matingnan. Wag kami. Wag kami, BBM. mga galawan nyo. Naku, hindi na yan. Pinag-usapan nyo na yan kung bakit ganyan. Dahil yung akap na yan, yan yung gagamitin nyo sa loob ng itong darating na election na 2025. Bakit nyo nilaan dyan? Ayan, pati Comelec, yumuko na. Okay po mga kapatid, sana naintindihan natin, nakita natin sa mga bagay nito. Maliwanag naman po talaga sa sikat ng araw. Kumbaga sila, ang atin lang naman, sana wag naman nilang ibaba ang pagtingin sa sambayan ng Pilipino. Wag nilang, kung para bang tayo, ginagano, kasi akala nila, hindi kami pinanganak kung kailan lang. Sana wag naman ganon. Alam naman namin yung mga bagay na nangyayari at hindi naman ito lingid na sa kaalaman ng karamihan. Bakit? Masagana na po ang social media. Hindi nyo na po yan maitatago sa kung sino pa mang Pilipino na halos ngayon ay talagang boom na boom yung social media. Sa bawat sulok ng mundo, sa sulok ng ating bansa, maging sa iba't ibang dako ng ibang bansa o mundo ay nakikita na po natin yan. Kaya mag-isip po kayo. Kung kayo, sige tuloy mo yan. Mga plano nyo na yan. Ituloy nyo yan para sa isang araw o isang paggising nyo, ibang higaan na ang hinihigaan nyo. Okay mga kapatid, salamat po at God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Sana maging mapayapa po ating bansang ito sa darating na bagong taon at paglipas ng taon ay maging mapayapa. Masigabo at masaya ang ating buong pamilya. At sana umunlad po at tumahimik na po ang ating bansa. At yung mga namumuno sa atin, mag-isip-isip naman po yung para sa mga sambayan ng Pilipino. At maramdaman nyo naman po ang nararanasan ng mga sambayan ng Pilipino na halos naghihirap dahil sa kawalan ng pambayad sa hospital. Salamat po at God bless. Ingat po tayong lahat.